Una, ang problema tayong lahat ay makasalanan. Sinasabi sa Roma Kapitulo 3 versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayong lahat ay lumabag sa mga utos ng Diyos, sa pagsisinungaling, pagnanakaw, pagkamuhi, o pagsuway. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa banal na Diyos at nagdadala ng hatol. Pangalawa, ang parusa ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang parusa ng kasalanan ay espiritual na kamatayan, walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa impyerno. Ngunit sa kanyang awa, nag-aalok ang Diyos ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. Pangatlo, ang handog si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Dahil mahal tayo ng Diyos, gumawa siya ng paraan upang tayo ay maligtas. Sinasabi sa Roma Kapitulo 5 versikulo 8, datapwat ipinagtatagubilan ng Diyos ang kanyang sariling paibig sa atin, na, nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Si Hesukristo, ang anak ng Diyos, ay nagdusa at namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw upang mag-alok ng kapatawaran at bagong buhay sa lahat ng sasampalataya. Pang-apat, ang utos magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Si Jesus ay nangaral sa Marcos Kapitulo 1 versikulo 15, naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Diyos, mangagsisi kayo, at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan, maling kaligtasan, at sariling katwiran, at paglapit sa Diyos. Ito ay isang pagbabago ng puso at isipan na humahantong sa pagbabago ng direksyon sa buhay. Kailangan mong kilalanin ang iyong kasalanan, maging handang talikuran ito, at magtiwala kay Hesukristo lamang upang iligtas ka. Panglima, ang pangako ang kaligtasan ay libreng kaloob sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasabi sa Gawa Kapitulo 3 versikulo 19, kaya't mangagsisi kayo, at mangagbalik loob, upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Ang kaligtasan ay hindi makakamtan sa mabubuting gawa o relihiyosong ritual. Ito ay libreng kaloob mula sa Diyos. Kapag ikaw ay nagsisi at nagtiwala kay Hesukristo, patatawarin niya ang iyong mga kasalanan at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pang-anim, ang personal na desisyon tanggapin si Kristo ngayon. Inaanyayahan ka ni Jesus na lumapit sa Kanya. Sinasabi sa Roma Kapitulo 10 versikulo 9, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Nais mo bang magsisi sa iyong mga kasalanan at magtiwala kay Hesukristo bilang iyong tagapagligtas ngayon? Ipanalangin mo ito kung handa ka na. Panginoon, alam ko pong ako ay makasalanan. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at tinatalikuran ko ang mga ito. Naniniwala ako na si Hesukristo ay namatay para sa akin at muling nabuhay. Tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ako at bigyan ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kasiguruhan maaari mong malaman na ikaw ay naligtas. Kung tunay kang nagsisi at nagtiwala kay Kristo, sinasabi sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 13, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y may buhay na walang hanggan, sa makatuwid bagay sa inyong nagsisisampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos, naligtas, pinatawad, at ligtas magpakailanman. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life
child can face uncertain days because he